Hindi kayo masasaktan dun. Akong bahala. Hindi, David. Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Laban mo lang yan. Dahil lang ipinaglalaban mo ang mga pansariling layaw ng iyong katawan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalaga ang paghanda para sa kinabukasan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni David sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano to, David? 500 piso? Sa isang kinsenas, 12,000 ang sahod mo tapos ito lang bibigay mo sa akin? Swerte ka pa rin dahil kung nakapa ako yan sa bulsa ko kanina at tiyak na kasama rin niyang nalibang sa tongits. Nasiksik yan sa pinakaloob ng bulsa ko kaya natira. Oh. Para namang namamalimos pa ako sa'yo sa tuwing araw ng sahod mo. Eh kung gusto mo mamaya pagpasok sa trabaho, uutangin ko na yung buong sahod ko sa isang buwan sa financier namin sa pier para lang may panggastos ka hanggang katapusan. At pagkatapos, wala na akong aasahan sa'yo sa katapusan dahil ibabayad mo nga yung susunod na sasahurin mo sa utangin mo. Oy, ganun talaga. Nangutang ka eh. Natural na magbayad ka. Pero ang hindi natural, yung perang dapat na nakalaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Iba naman yung pinagkakagastusan. Kahit pa sabihin na may regular kang hanap buhay, magugutom pa rin ang pamilya mo. Kapag natapos itong 2 pintong apartment ay pinagagawa natin, mapapakinabangan na natin ang upa ng mga yan. Abay, para ka na rin may trabaho dahil sumasahod ka buwan-buwan. Oo nga, Dado. Pero alam mo ha, ang plano ko, iipunin ko pa rin yung mga pera ng manggagaling sa mga apartment na yan. Bilang paghahanda naman para sa pagkukulayo ng mga anak natin. Mainam na yung may dudukutin tayo para sa pag-aaral ng mga bata. Oo, sinasamantala ko lang ang kalakasan ng sideline ko sa pier. Eh baka kasi isang araw bigla na lang matapos ang kontrata ko sa kumpanya na pinapasukan ko. Mabuti nang masinop natin yung mga perang kinikita ko roon. Tingnan mo nga naman, ano? Ba hindi natin nakalaing mabibili pala natin ang loting ito at mapapatayuan nga ng two-door apartment. Kasing walang permanente sa buhay. Kaya pinahalagahan kong bawat pisong kinikita ko sa pagiging estibador para magkahigpitan man sa trabaho. Hindi tayo magiging kaawa-awa, lalo na ang mga bata. David! Hoy! Ikaw pala, Engay. Ano balita? Eh, gano'n na nga. Kapag natuloy ang privatization dito sa pier, isang unyon lang ang mananatili. At yung mga tao ng unyon na yon ang makukunin ng mga bagong kontraktor na magkakaroon ng bagong kontrata dito sa Pantalan. Uy, ano sa palagay mo? Malakas ba laban ng unyon natin? Ang sabihin mo, mukhang pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan. Eh kasi nga, malakas ang management ng pier ang leader ng kabilang unyon. Eh, hindi pa pwede yun. Kung kailangan natin mag-aklas, mag-aklas tayo. Oh, Nika, bakit nagpunta ka dito, anak? Hindi pa ako tapos maglaba, kaya hindi pa ako makakauwi. Ibibigay
Ibibigay ko lang po kasi sa inyo. Ito pong listahan ng mga bibilihin para po sa school project po namin, Nay. Tingin. Ito po. Ba, mahaba-haba rin pala tong listahan nyo ng project, Sa Biyernes na po ang pasahan yan eh. Kaya sana po makabili kayo kaagad. Para matapos ko po yung project na yan bago po yung pasahan. Oo, hayaan mo anak. Mamayang pag-uwi ko, dala ko na ang lahat ng mga nakalista dito. Talaga po, Nay? Oo, kaya nga umuwi ka na at walang tao sa bahay. Kapag nakatapos ako dito sa mga nilalaban ko, uuwi na rin ako. Opo, Nay, bili na rin po kayo ng hapunan natin. Oh, sige, sige na, uwi na. Sige po, Nay. Bye-bye. Kawawa naman ang anak ko. Nasa elementarya pa lang. Hindi ko na matustusan ng pag-aaral. Pati siya, nadadamay sa maling sistema sa buhay ng kanyang ama. Sagad din pala mga utang at loan mo sa pier, no, David? Oo, Ege. Patong-patong na nga eh. Kaya wala na talaga natitira sa sahod ko. Kaltas ang nangyayari. Kulit mo rin kasi. Garahe ka ng garahe ng babae. Dapat, one night stand lang. Kahit ba sa eskwata sa area mo lang inuupa bawat naging babae mo, malaking gastos pa rin yun. Tapos kapag nakakita ng mas mapera sa'yo, iiwanan ka rin. Wala eh. Nabaw na ako ng gusto sa ganitong buhay. Hindi na ako makaahon. Siya nga pala, baka huli ka na sa balita. Yung kabilang unyo ng napaboran. Kaya talagang pupulutin na tayo sa kangkungan. Ano? Ay, Dado. Maaga ka yata nakauwi. Ay, Pero, bakit para ka naman binagsakan ng daigdig dyan sa itsura mo? natalong unyo namin sa pagkipaglaban sa management sa Piero Singh. Ha? Kaya malamang, hindi ako kasama sa mga ma-absorb kapag ipinatupad ng privatization sa pantalan. Noong pa man, ikinukwento mo yan, napaghandaan na naman natin yan na. Kaya wala kang dapat ipag-alala sa magiging buhay natin sa susunod na mga araw. Pinanghihinayangan ko rin kasi yung trabaho. Sana hanggat kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ko para sa ating mag-anak. Ano pa ba pinangangambahan mo? May 2 pinto tayong paupahang apartment. May mini grocery tayong pinagkakakitaan araw-araw. Mabubuhay na tayo na maayos sa mga naipundar mong yan, Dado. Hindi, David. Hindi ako papayag na isama mo kami ng anak mo sa pag-aklas nyo sa pier. Para sa kinabukasan natin yun, Linda. Laban yun ng bawat pamilya ng mga manggagawang nanganganib matanggal sa trabaho dahil sa privatization. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko ipakikipagsapalaran pati buhay ng anak mo sa binuo niyong pagwewelga. Paano kung magkabarilan doon at tamaan kami ng ligaw na bala? Hindi kayo masasaktan doon. Ako bahala. Hindi! Sa puntong ito, hindi ko na ipababahala sa'yo ang buhay namin mag-ina. Hindi namin laban yan. Sa'yo lang. Dahil ang pinaglalaban mo, mga pansariling layaw ng iyong katawan. Oh, bakit hindi pa kayo nag-iempake ng mga gamit ni Nika? Inayos ko na yung kwartong tutuluyan natin sa building ng mga manggagawang inilaan sa amin ng Union. Hindi kami titira ng anak mo doon sa building na sinasabi mo, David.
Ano ka ba naman? Doon libre tayo makakatira. Wala tayong babayaran ng tubig at kuryente. Pag may-ari yun ng union, para sa aming mga manggagawa yun. Saka wala na nga akong trabaho. Kaya wala na tayong may pambabayad sa upa rito. O ano, kasama ng mga kirida, ng mga kasamahan mong estibador sa pier? Ganon ba yun, David? Wala ka na ba talagang moral? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga pati sa mga digdinad namin ng iyong anak? Basta mo na lang kami isasadla kung saan mo maisip? Malay ko ba kung sino sa mga yun ang kirida mo? Masyado ka marunong mag-isip. Tiniis ko ang lahat mula sa mga bisyong pinagbalik-baligtad mo lang. Alak, babae, sugal. Sa mga araw na hinahanap kita sa pier dahil gutom na kami ng anak mo pero hindi kita makita dahil sa kandungan ka ng mga babae mo at nagpapasasa kayo sa mga perang pinagdadamot mo sa aming mag-ina. Ginawa mo kaming busabos, David. Ginawa mo kaming kaawa-awa ng anak mo. Ang dami ka pang sinasabi. Kung ayaw mo, huwag mo. Bahala ka maghanap ng matitira nyo. Talagang pinagaganda mo ng gusto yung paupuan mo, Dado. Ikaw pa na, David. Kumusta? Eto. Kung ano nakikita mo. Ako, hindi na ako nakisali sa mga pagwiwelga pa ng union sa pier. Wala na rin naman kasing mangyayari. Nakakasana ang privatization anumang oras patutupad na yun. Marami nang bumitiw sa pakikipaglaban. Sa halip, hinarap na lang nila ang kanilang mga panibagong buhay. Siguro, kano na rin ang gawin mo, David? Alam mo, ngayon ako nagsisisi kung bakit hindi ako nakinig sa mga sinasabi mo sa akin noon eh. Tama ka. Walang permanente sa mundo. Kaya dapat sinisinop natin bawat perang kinikita natin noon sa trabaho natin. Tulad nga ngayon, na nagkabiglaan sa pagkatalo ng union natin. Kung pera lang ang nawala, kikitain pa natin yun. Pero alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Ang pamilya. Dahil kahit ano man ang naging pagkukulang natin, mapapatawad pa rin tayo ng ating pamilya. Nay? Nay! Si tatay po! David! Bakit dito kayo sa bangketa nakatira? Malamig ang semento. Saka mababasa kayo rito kapag umulan ng malakas. Wala naman kaming ibang mapupuntaan ni Nika. Hindi sapat yung kinikita ko sa paglalabada para umupok pa kami ng bahay. Natanggap akong delivery driver sa isang handicraft house. Maluwag ang garaheng tinitirhan ko ron. Isasama ko kay Ron. Mabait ang may-ari kaya pwede kay Ron. Lalo na kapag nalaman niyang natagpuan ko na kayo. Nabanggit ko kasi sa kanya, hinahanap ko kayong mag-ina ko. Hindi ba kami makakasagabal sa iyo ng anak mo, David? Marami akong aral na natutuhan sa buhay, Linda. At hindi ko maitutubid ang aking mga pagkakamali kung hindi ko kayo kasama. Hayaan mong punan ko ang aking mga pagkukulang sa inyo ni Nika. Ang isang hakbang pabalik pagkatapos ng isang maling pagliko ay ang tamang hakbang na maghahantong sa atin sa tamang direksyon sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring,
Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming tao ang isinasalalay ang kaligayahan sa kanilang minamahal. Ito raw ay natural. Subalit papaano kung mawala ang minamahal? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Alisa sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Alisa, narito na tayo sa park. Ano bang good news ang sasabihin mo sa akin? Fernan, magiging tatay ka na. Ano? Oo, magkakababy na tayo. Kaya dapat tuparin mo na yung sinabi mo sa akin, ha? Pakasal na tayo. Oo, sige. Bakit? Ha? Parang hindi ka masaya. Ayaw mo ba na magka-baby na tayo? Hindi nagulat lang ako. Masaya ako. Tamo nakangiti ako. Ako rin, Fernan. At tiyak na matutuwa rin ang anak kong si Cheche pag nalaman na magkakaroon na siya ng baby brother. Wish niya kasi yun kahit nung buhay pa ang papa niya. Ano ba? Oo, para daw may kalaro siya. Kailan tayo magsasabi kina Inay at Itay para sa ating kasal? Alisa! Uy, sabi ko kakain na tayo. Opo. Sige po, Nay. Mauna na po kayo. Gusto pa po ako Abi, bakit? Kumain ka ba sa pabrika bago ka umuwi? Opo. Wala, sige. Kakain na kami. Sumunod ka na lang pag nagutom ka, ha? Opo. Bakit ganun? Bakit hindi na ako dinadalaw? O tinatext o tinatawagan man lang ni Fernan? Hindi ko na rin makuha ka cellphone niya. Ano bang nangyari doon? Mabuti pa. Puntahan ko siya sa tinutuluyan niya bukas. Kailangan magkausap kami. Ayoko mahalata itong tiyan ko at hindi pa kami kasal. Mapapahiya kaming lahat. Alisa, anak. May problema ka ba? Itay, Napapansin kasi namin ng tatay mo na lagi kang malungkot. Walang ganang magtrabaho. Minsan nga nakita ka pa ni Cheche na umiiyak. Bakit ba, anak? Itay, Tungkol ba sa iyong nobyo? Ilang linggo na naming napapansing hindi siya pumapasyal dito. Tay, inalikuran niya po ako. Ano? Kami na nga aming magiging anak. Ano? Buntis ka? Opo. Diyos ko! At bigla na lang nawala si Fernan. Matapos ko sabihin ito sa kanya. Ang utas na yun! Niloko ka lamang pala.
Kaya pala noon pa man, mabigat na ang loob ko sa kanya. Dahil manloloko siya. Ano ka na ngayon, anak? Magiging dalawa ng anak mo na kailangan mong itaguyod. Hindi ko alam, Nay. Oh, Tawad po. anak, Ngayon mabibila tayo sa kahihiyan. Akala ko kasi si Fernand ang sasagip sa akin oh, sa dinaranas kong kalungkutan dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Hindi pala. Lalo lang yung dinagdagan ang sugat ng puso ko. oh. Huwag ka lang umiyak, anak, ha? Sasamahan ka namin sa pagharap sa problema mong yan. Maging matatag ka lamang sana. Nay, may dala akong gatas para sa pamangkin ko. Ito po. Malaking lata na yung binili ko para magtagal. Salamat, Emmy. Ay, malaking bagay ito, lalo na para sa mag-ina. Kumusta na po ba si Alisa? Ay, ayun. Madalis pa rin malungkot. Ayaw pa rin pasusuhin ng kanyang anak. Kawawa naman ng kapatid ko. Talagang hindi na pinalikan ng walang yan yung nobyo. Dapat pala, hindi na lang siya nag-boyfriend. Anak, nag-aalala ako. Baka magkasakit ang kapatid mo dahil sa ginagawa niyang pagpapabaya sa kanyang sarili. Sigurado ka ba sa gusto mo mangyari, Alisa? Opo, Mang Samuel. Nagtataka lang ako. Wala bang tumutulong sa'yo? Wala po. Ano? Hindi ko nga po alam kung paano bubuhayin ang batang ito. Kaya sana, kunin niyo na lang. Aba, talagang kukunin ko ito. Kailangan namin ito dahil wala kaming anak ng aking asawa. Ay, bibigyan kita ng pera para magamit mo sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Lola Swing, Lalo Kating, buti pa nandito na kayo. Eh, bakit? Bakit, Cheche? May nangyari ba habang wala kami? Si Inay po kasi, lumabas po siya kanina, dala ang baby brother ko. O ngayon? Tapos nang bumalik siya, wala na si baby. Oh, Diyos ko! Eh, saan niya dinala ang bata? Tinanong ko nga po sa kanya yun eh. Pero hindi niya ako pinansin. Nagkalang siya sa kwarto niya. Kadig! Mukhang hindi na normal ang anak natin. Lolo, kausapin niyo po si Inay para malaman natin kung nasan si baby. Nay, Nay, Anak, saan mo dinala ang aming apo? Sabihin mo sa amin. natatakot po ako, Nay. Nag-aalala kung paano ko siya itataguyod. Anak, Parang hindi ko na alam ang gagawin ko. Saan mo nga siya dinala, anak? Kina Mang Samuel po. Oh, Yun ang kilala kong may kaya. Diyos ko. Pinagbili mo ang anak mo? Hindi ko po gustong gawin yun, Inay. Hindi ko gusto. Anak. Mahal ko, anak ko. May depression ho yung kapatid ko, Mang Samuel. Ayon ho sa doktor na sumuri sa kanya. ba't naman siya nagkaroon ng ganun sakit? Umanaw ang kanyang asawa. Labis niyang binamdam yun. Hanggang sa nagkaroon siya ng lobyo. Sumaya naman siya kahit sandali. Subalit,
Tinalikuran siya ng walang iyang lalaking yun. Nang malaman na buntis siya. Kaya nga mula nung nagbago na yung pagkilos at pag-uugali. Kawawa naman pala siya. Hindi niya gusto ang ginawa niya pagbibenta sa inyo ng pamangking ko. Alam niyo ba mula nang gawin niya yon? Hindi na siya napanatag. Lagi iyak ng iyak. Totoo yun. Samuel, pasensya na, ha? Pero, sana, ibalik na lang ninyong bata. Dala ko ang perang ibinigay mo kay Alisa. Ibinigay naman niya sa akin. Uy, sige. Sige. Ha? Ibabalik namin ang bata, pero hindi ko nakukunin ang pera. Bigay mo sa kanya yan. Gamitin na lang niya yun sa kanyang pagsisimula. Ayoko. Maraming salamat po, Mang Samuel. Samuel? Pero sana, hayaan niyo kaming madalaw pa rin ng bata. Uy, ang gaganda naman itong mga stuffed toy na to, Alisa. Ang dami, hindi ba? Oo nga, inay. Ano ba gagawin mo sa mga ito? Ibebenta ko online. Sideline ko habang nagtatrabaho sa pabrika. Ay, okay yan, ha? Dagdag kita yan. Diyan ko ginamit yung perang itinulong sa akin ni Mang Samuel. Oh. Mabuti naman, anak. Dalawa na po ang anak ko ngayon. Kaya dapat, doble sipag na po ako, inay, ate. Naku, salamat naman. Ganyan ka na ngayon. Sinusunod ko yung mga sinabi ng tumingin sa akin na psychologist. Bakit? Anong sinabi? Sabi niya, do a lot of prayers. Makinig. O kaya manood ng mga comedy films and programs. At maging ng mga program na nagbibigay ng good vibes at positive thinking. Tama! Lahat yun. Pero ang pinakamahalaga sa mga yan, yung do a lot of prayers. Dahil ang Diyos lang ang makatutulong sa atin. Tama. At makapagbibigay ng tunay na kaligayahan. Tama po, inay. Ang mga taong mahal natin ay kasangkapan lamang niya. Kaya hindi natin dapat iasa sa kanila ang ating kaligayahan. At nauunawaan ko na po ito ngayon. Mabuti na lang. Maunawain si Mang Samuel. Ibinalik sa akin ang aking anak. Dahil kung hindi, habang buhay kong pagsisisihan ng aking pagkakamali. Oh, eto na si Alisa. Oy, luto na spaghetti. Oh, kalaki naman itong dala mong cake, anak. May kasama rin po itong 2 kandila. Dahil 2 years old na po ngayon ang baby ko. At karami din lobo, ha? Babongga talaga ang birthday ng bunso nating apo, ha, Suling? Oo nga, Karding. Oh, baka naman wala ka ng pera dyan, anak. Oo nga. Meron po, inay. Lagi po ako nagtatabi Ay, para buti. sa future ng mga anak ko. Tama, mainam yan. Dapat talagang paghandaan mo ang kinabukasan niya. Salamat po, itay. Inay, isa kayo sa mga dahilan kaya napagtagumpayan ko ang mahirap kong pinagdaanan. Sa Diyos mo hanapin ang hanap na kaligayahan at Kanya kang gagabayan upang ito'y matagpuan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Mong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi
at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon. In his time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang pahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay. Sa kanyang panahon. Minsan akala natin ang isang taong panahingi ay umaabuso. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may mas malalim na dahilan kung bakit palagi siyang nangangailangan ng tulong. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Poldo sa ating dulang sa kanyang panahon. Polto, kumusta? Nalinisan ko na po yung puntod na mister nyo na nasepa. Salamat. Talagang maaasahan ka. Oh, napinturahan mo na rin pala. Alam ko pong dadalaw kayo ngayong umunda. Pero hindi pa kita napadalhan ng pera. Ay, ayos lang na nasepa. May iba nagbigay sa akin pampintura ng puntod. Sinabay ko ng pinturahan to sa mister nyo. Talaga naman, napakabait mo. Alam nyo naman no, hindi ako nag-iisa sa buhay. May pinaglalaanan ako ng... Oo, alam ko yun. At bago ako umuwi, bibigyan kita uli ng pera. Naku, nakakahiya na Oy, Nansepa. wag mong tatanggihan. Ay, Alam ko, pero, kailangan mo ng tulong. Ay, kaya ko naman pong magtrabaho. Nakaka-extra ako kahit Alam pa ko. paano sa... At hindi naman ito para sa'yo. Alam kong may responsibilidad kang inako na hindi mo naman dapat gawin. Kaya ang ibinibigay ko sa'yo ay tulong. Hindi ito para sa'yo, Porto. Kung hindi para sa responsibilidad na ngayon ay binabalikat mo. Ma,
dumalaw ka pala sa puntod ni Papa. Oo. Bakit hindi mo ko hinintay? Sana naipagmaneho kita. Nag-taxi na lang ako. Mabait naman yung driver. Ayun, hinintay niya ako para pag-uwi ko safe. Doon na rin ako sumakay ng taxi niya. Gumastos ka pa tuloy. Di ko naman naabalang kahit na sino sa inyong magkapatid. Ayos na yun. Ma, hindi naman po yun abala. Si Papa ang dinalaw nyo. Pareho namin kayong magulang. Hindi abala na samahan ka at Ay, alalayan. Roger, hayaan mo na. Kung gusto mo namang dumalaw sa iyong papa, kahit naman anong oras magagawa mo yon. Hindi naman ako nakaratay sa banig para alagaan at bantayan. Kaya ko pa rin kumilos mag-isa. Kaya nga, huwag mo kong alalahanin. Huwag mong masyadong isipin ang sinabi ni Mama. Alam mo naman kahit nung buhay pa si Papa, pumupunta siya kung saan niya gustong pumunta. At madalas nila itong pinagtatalunan. Dahil nga hindi ugali ni Mama na magpaalam kung saan siya pupunta at kung ano ang plano niyang gawin. Ate Adora, ayoko lang kasing isipin niya na pinababayaan natin siya. Noon man at ngayon, Roger, hindi natin madidiktahan si Mama. Mas mabuti pang hayaan na lang natin siya para wala tayong maging problema. Pero ate, may edad na siya. Paano kung sa paglabas-labas niya, may mangyari sa kanya? Gusto ko lang siyang protektahan. At kung ako masusunod, gusto ko sana narito na lang siya sa bahay. Para sigurado akong ligtas siya. At talagang naaalagaan. Paano, Tinay? Ikaw na uli iiwan ko rito. Ay, ako na pong bahala. Itong perang iniwan nyo, pagkakasyahin ko na hanggang sa hapunan nila. Kailangan puntahan ko sa mansyon si Nana Sepa. Nag-aalala ko dahil 2 buwan na siyang hindi dumadalaw sa puntod ng mister niya. Ay, oho. Sana nga'y maigi naman ang kalagayan ni Nana Sepa. Oo nga. Marami na siya na itulong sa akin. Makagamti man lang ako sa ganitong paraan sa pag-aalaga ng puntod na asawa niya at sa pangungumusta sa kalagayan niya. Mag-iingat ho kayo, delikado para sa tulad niyong... ang ibig ko sabihin, mag-iingat kayo sa pagtawid-tawid, Mang Polto. Naisulat ko na pong lahat ng habilin niyo, Nana Sepa. Attorney, may isang bagay pa. Sige po. Nakikinig po ako. Tungkol kay Polto, ang sepulturero. Opo. Ano po bang tungkol sa kanya? Mang Polto! Oh, maaga kayo nakauwi. Hindi ko nakausap si Nana Sepa, pero yung katulong niya may inabot sa akin. Ito, Tinay. Ano po, are? Aba, Mang Polto! Medyo malaking halaga po ito. Siguro mga 2,000 piso. Yung nga pagkasabi sa akin ng katulong. Bakit po? May sakit daw ang matanda. Pero mahigpit ang bilin na kung magagawi ako doon, iabot sa akin ang envelope na to. Ay, mabuti po kilala kayo nung katulong. Ilang beses na niya akong pinapunta sa mansyon. Minsan, nahihiya na ako. Baka kasi isipin na matanda, pineperahan ko siya. Pero tindadalaw siya sa puntod ng asawa niya. Pinapahanap niya ako at nagbibilin siya pumunta ako sa mansyon. May napakabait po talaga niyan si Nana Sepa, no? Sana lang bumuti pa ang kalusugan niya. Hindi ko alam, Tinay, kung paano ang buhay namin kapag bigla siya nawala.
Adora, ginawa na ng mga doktor ang lahat. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Kaya pa ni Mama. Alam ko malakas siya. Hindi ito dapat nangyari. Hindi dapat nawala si Mama. Mama! Hinati ni Nana Sepa ang property sa inyong magkapatid. Siniguro niyang pantay ang inyong mana. Salamat, Atty. Vic. Mayroon lang siyang huling habilin tungkol sa sipoldererong si Polto. Habilin? Anong ibig mong sabihin, Attorney? Pinabibigyan niya ng halagang 50,000 ng sipolderero bilang pamana. 50,000 piso? Bakit niya pamamanaan ng ganong halaga ang isang sepulturero? Hindi yan pwede, Attorney. Maaaring kinukwarta lang ng tao yun ng aming ina. Hindi kami papayag na basta na lamang magbigay sa kanya ng halagang yun. May iniwan siyang sulat para ipaliwanag ang kanyang pasya. Kung tutuusin, malihit na halaga lamang yan. Gusto niyang gantihan ang kabutihan ni Mang Polto. Pero mas mabuting basahin niyo muna ang kanyang iniwang sulat. Ikaw na, Ate Adora. Sa inyo, Adora at Roger. Matagal ko nang kilala si Polto. Nasa elementarya pa lang kayo nung iwan tayo ng inyong ama. Mula noon, siya nang naglilinis ng kanyang puntod at nagpipintura tuwing undas. O kung kailan kailangang pinturahan. Nakakikita pa noon si Polto. Ngunit dahil sa selos ng isang dati niyang kasamahan sa factory, sinapuyan siya ng asido sa muka. Naapektuhan ang kanyang paningin at tuluyang nabulag. Hindi na nakabalik sa factory si Polto. At ang pagiging sepulturero na lamang ang naging kanyang hanap buhay. Mga anak, ang halagang gusto kong ibigay kay Polto, yun ay hindi para sa kanya, kundi para sa dalawa niyang apo na iniwan sa kanya ng anak niyang babae. Gusto kong makapagsimula siya ng maliit na negosyo para sa kanyang mga apo. Ate, naniniwala ka ba sa sulat na yan? Sulat kamay ito ni Mama. Tumutol man kayo, kailangan gawin ko pa rin ang kanyang hiling. Bilang abogado niya, nagapagpatubad lamang ako ng kanyang mga testamento at kanyang mga habilin. Ay, tuloy po kayo. Tuloy. Naku, pasensya na ha. Wala pong silya rito sa maliit na kwartong inuupahan ni Mang Polto. Ganito ho kami dito sa sementeryo. Ang mga bahay namin singliit ng kwarto. Narito ng lahat. Tulugan, lutuan, at... Huwag ka nang humingi ng paumanhin. Si Mang Polto sana ang gusto namin makausap. Pabalik na po yun. Tinatapos lang ang pagpipintura ng mga puntod. Akala ko bulag siya. Opo. Pero natutunan na niyang tansyahin kung ilang patong ng pintura ang ipapahid sa bawat puntod. Kinakapa niya ang pagpipintura. Mahirap po, pero sanay na siya. May mga apo raw siya. Ito ba sila? Ang dalawang batang natutulog? Ay, opo. Sino ka naman? Anak ka ni Mang Polto? Hindi po. Kapitbahay lang po ako. Marami kaming dito nakatira sa sementeryo. Nagtutulungan po kami. Ang nanay ng mga batang to, namatay po siya sa kanser. Kanser po sa ovaryo. Pagkatapos, bulag naman si Mang Polto. Opo.
Kaya kapag nasa trabaho si Mang Polto, binabantayan ko tong 2 bata. Kung ganun, totoo ang mga sinabi ni Mama. Lalo nating dapat makausap si Mang Polto. Sa akin po talaga ang halagang ito. Ang bilin po ni Mama, puhunan mo sa tindahan o sa kung anong negosyo na pwede mong simulan. Para daw sa mga apo niyo, gusto niya mabigyan mo sila ng maayos na buhay. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng inyong pamilya. Si Nana Sepa, hanggang sa huling sandali, kapakanan ng mga apo ko ang inisip niya. Noong una, Mang Polto, nagalit kami sa'yo. Inakala naming binilog niyo ang ulo ni Mama para palagi kayong bigyan ng pera. Pero ngayon, naiintindihan na po namin. Sa kabila ng inyong kapansanan, pilit kayo nagsisikap sa buhay. Hindi man naging mabuti sa inyong kapalaran, patuloy kayong lumalaban sa buhay. Sana po, mapakinabangan niyo itong ibinigay ni Mama. At kung mag-aaral na po ang mga bata, ipaalam niyo sa amin. Tutulong kami para maihanap sila ng scholarship. Salamat. Salamat. Magkasunod na dagok mga nandumating sa buhay ko. Sa dulo ng madilim na daan, meron pa rin palang liwanag na magbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko sasayangin ang tulong ng inyong ina. Magpupundar ako ng maliit na tindahan para may kabuhayan kami ng aking mga apo. Salamat. Maraming salamat. Huwag tayong susuko sa hamon ng buhay. Mabigat man ang krus na pasan natin ngayon, darating ang panahon kung tayo'y mananatili sa tuwid na pamumuhay, tatanggap tayo ng gantimpala sa lahat ng pagtitiis na ating pinagdaanan sa kanyang panahon. Nabundol siya ng mabilis na sasakyan! Diyos ko! Nasaan na po si Inay Leon, Alimerta? Ano po lagay ng binan ko? Handog ng DZRH ang dula. En su tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila
at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan niyo akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago. Mananaig ang matuwid. Mangingibabaw ang kaligayahan. At maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. May mga ina na sanhi ng iba't ibang kadahilanan ay nagiging makasarili. Kaya sa halip na mahalin ang kanilang mga manugang, yun ay kanilang pinagmamalupitan at nakagagawa pa sila ng mga bagay na kanilang ikinapapahamak. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Bebang sa ating dulang sa kanyang panahon. Yan. Mabilis ko natapos linisin ang kusina. Siguro naman matutuwa na si Nanay Bebang. Ngayon naman, maglilinis na ako sa sala. Joy! Ang bihira. Ang kupad mo naman, hindi mo pa pala nalilinisan na sala? Maglalaba ka pa! Mabilis nga po ako nakatapos dito sa kusina, Nay, Sisimulan ko naman po ang paglilinis sa sala. Ano? Ikaw? Mabilis kumilos? Hoy! Kung lahat ng mabilis tulad mo, hindi na-aasenso ang Pilipinas. Nay. Buwisit na to, mabilis daw siya. Ay, sige na, maglinis ka na sa sala. Tapos yung mga kwarto. At saka ka maglaba, ha? Opo, Nay. Kala ko pa naman matutuwa na siya dahil madilis ako nakatapos dito sa kusina. Hindi pa rin pala. Mula na mag-abroad si Randy, wala na akong ginawa kundi sikaping mapalapit sa inyo, Nay. Para mahalin niyo rin ako bilang inyong manugang. Pero kailan kaya mangyayari yun? Hello, Joy, mahal. Kumusta ka na dyan? Okay naman ako. Totoo? Oo. Wala pa kayong problema ni Inay dyan? Hindi kanya inaaway? Oo, sabi Randy, okay ako. Totoo, hindi pa rin malapit sa akin si Nanay Bebang, pero hindi naman niya ako minamaltrato. Ay, salamat naman. Kasi naiisip ko, para hindi ka mahirapan kay Inay, bumukod na lang tayo. Uupa tayo sa malapit lang dyan sa amin. Naku, wag na. Kawawa naman ang nanay mo kung mag-iisa siya rito. Sino tutulong sa kanya pag bigla siyang nagka-problema? At saka, baka lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Alam mo naman, uli lang lubos na ako, hindi ba? Oo nga pala. Bata ka pa nang mawala ang mga parents mo. Kaya nga, sabik ako sa pagmamahal ng magulang. Kaya hayaan mo na magkalapit kami ng nanay mo. Hanggang sa matutuhan niya rin akong tanggapin at mahalin. Ang bait mo talaga, Joy. Mapalad ako. Dahil ikaw ang napangasawa ko. Ang aga-aga nakasimangot ka, Bebang.
Bakit na naman ba? Ay, isa lang naman ang dahilan, Merta. Ang bwisit kong manugang. O, ito naman kung magsalita. Abay, mabait naman si Jojo ka, masipag ah. Masikaso pa. Hindi siya nagbabago sa'yo kahit nasa abroad si Randy mo. Dahil plastic ang Joy na yon. Kaya nga naagaw niya ang pagmamahal ng anak ko sa akin. Lahat ng kita sa abroad ng anak ko sa babaeng yun ipinapadala. Pangalawa na lang ako sa anak ko ngayon. Kasalanan yun ni Joy. Mali ang iniisip mo, Bebang. May asawa ng anak mo. Kaya natural lang na ang asawa na ni Randy ang humawak ng kanyang sweldo. Eh, sabi mo naman, binibigyan ka pa rin ni Randy, ah. Oo nga, pero hindi na ako ang kanyang priority. Hindi tulad nung wala pa sa buhay niya ang Joy na yon. Kaya dapat talaga mailayo ko ang babaeng yun sa anak ko. Uy, Bebang, paano mo naman gagawin yun? Mag-asawa na sila. Kahit anong paraan, gagawin ko. Magkahiwalay lang. Nagdapat sa akin ni Inay na makausap ko siya sa telepono, Randy. Minamaltrato ni Aling Bebang ang asawa mo. At ang mas nakakatakot, nagbanta ang nanay mo na paghihiwalayin kayong mag-asawa. Hindi sinasabi sa akin ni Joy na ginagawa sa kanya ni Inay. Kasi mabait at pasensyosa ang asawa mo. Saka maaaring ayaw kanyang bigyan ng alalahanin. Kawawa naman si Joy. Tama palang hinala ko. Anong binabalak mo ngayon? Kakausapin ko si Joy at maging si Inay. Hindi dapat mangyari sa kanila ang ganito. Maging mahinahon ka sana, Randy, sa pagkipag-usap kay Aling Bebang. Huwag mong kalilimutan, nanay mo pa rin siya. Lito, bakit kaya ganun si Inay? Lahat ng naging nobya ko, inaayawan niya. Kaya nga mahigit 30 na ako nang nakapag-asawa. At kahit si Joy, naasawa ko na. Gusto pa rin niyang ilayo sa akin. Siguro dahil maaga siyang nabiyuda at takot mapag-isa. Kaya naging ganyan ang pakikitungo niya kay Joy. Kaya naman pala galit kayo nung dumating dito. Dahil sa manugang nyo. Talagang kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun, Rigor. Inilayag sa akin ng anak ko si Randy. Kaya hindi ko siya mapapatawad. Kaya nga pinuntahan kita. Dahil may gusto akong ipagawa sa'yo. Sure, sige o. Basta makikita ako eh. Ay, oo naman. Bibigyan kita. Akong bahala. Ano ang gagawin ko? Ganito, simpleng-simple lang. Magkunwari kang manliligaw ni Joy. Para naman may maisumbong ako kay Randy. Yun lang pala eh. Sisiw. Bukas na bukas din. Sisimulan ko na ang gusto nyo. Kaya lang, asan mo yung down payment? Oh, heto. Ano ito? 500 lang? Aling Bebang naman. Masyadong maliit yan. Dadagdagan ko naman yan eh. 50% ang hinihingi kong down payment sa mga trabaho ko sa inyo. Ang kabuuan ng dapat nyo ibigay sa akin, 10,000. Kaya dapat, 5,000 ang ibigay nyo down payment sa akin. Ano? Ang mahal naman? Sure naman ang tagumpay nyo eh. Ano? Gusto nyo o ayaw nyo? Gusto! O sige, babalik ako. Kukuha lang ako ng pera sa bahay. Joy! Joy, buksan mo ito madali! Oh, Alimerta, bakit po? May nangyari po ba sa inyo? Ay, sa akin wala. Pero sa biyanan mo meron. Ay, bakit po? Ano po nangyari kay Nanay Bebang? Nabundol siya ng mabilis sa sasakyan. Ay, Diyos ko! Nasaan po si Inay? Nasaan po siya ngayon, Alimerta? Ano po ang lagay ng binan ko? Nasaan ako? Nay, narito po kayo sa ospital.
nabundol po kayo na mabilis na sasakyan habang pauwi sa bahay. Sabi po ng mga nakakita sa inyo. Naalala ko na. Sa kagustuhan kong makauwi agad, bigla akong tumawid. Hindi ko napansing may sasakyan. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Masakit pa rin ang katawan ko. Sabi po ng doktor, matatagalan daw po bago po kayo makalakad ulit. Ano? Hindi. 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 Bakit ito nangyari sa akin? Bakit? Sobra ako nalulungkot sa nangyari kay inay. Kung kailan wala ako dyan para alagaan siya at saka naman siya na-aksidente. At hindi makalalakad ng mahabang panahon. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi ko pababayaan ang nanay mo. Aalagaan ko siya mabuti. Salamat, mahal. Sa kabila ng pagmamaltrato niya sa'yo, ganyan ka pa rin sa kanya. Ha? Randy? Joy, alam ko na ang lahat. Sinabi sa akin ni Lito. Yung anak ni Aling Merta. Si Aling Merta? Oo, si Aling Merta na kaibigan ni Inay. At siyang nakakaalam ng lahat ng mga hindi magagandang ginawa niya sa'yo. Randy, mahal, kalimutan na natin yun. Kailangan ng nanay mo ng tulong ngayon. At hindi natin dapat ipagkait yun sa kanya. Napakabuti mo talaga, Joy. Sana makita na ni Inay ang iyong kabutihan para matanggap at mahalin ka na rin niya. Kumusta ka na, Bebang? Eto, nakabilanggo sa Silyang Tigulong. Baka kalakad ka pa rin naman. Yun nga lang medyo matatagalan dahil kailangan mong sumailalim sa therapy. Bakit nangyari sa akin to, Merta? Wala naman akong ginagawang masama. Ikaw lang ang makasasagot ng tanong mo, Bebang. Nagtataka lang ako. Dahil ayon sa ibang nakakita sa'yo, galing ka sa bahay ni Rigor nang maaksidente ka. Anong ginagawa mo doon? Bakit mo pinuntahan ng taong yun? Merta. Merta. Siguro nga, yun ang dahilan kaya nangyayari sa akin ito. Dahil nagbalak ako ng masama sa kapwa ko. Kaya pinalo ako ng Diyos. Anong ibig mong sabihin, Bebang? Ayan. Tapos ko na po kayong lihisan, Nay. Ang bango-bango nyo na. Joy, salamat ha. Nay? Sa kabila ng mga pangit kong ginawa sa'yo, hindi ka nagbago ng trato sa akin. At ngayon, pinagsisilbihan mo pa ako. Dahil sa maniwala po kayo o hindi, gusto ko po matanggap at mahalin niyo rin ako. Gusto kong maramdaman ng
ang pagmamahal ng isang ina. Kaya nga lahat ng ginagawa niya sa akin, hindi ko sinasabi kay Randy. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Joy. Tapos, pinagplanuhan pa kita ng masama. Kaya tuloy na aksidente ako. Patawarin mo sana ako, anak. Patawad. Tinawag niyo po akong anak. Ibig po bang sabihin? Oo, Joy. Tinatanggap na kita bilang manugang. At mamahalin na rin kita bilang anak. Salamat po. Salamat po, Nay. Joy. Salamat sa Diyos. Dininig din niya ang matagal ko ng pakiusap. Kung minsan, ang tao'y kailangang masaktan upang mamulat sa kanyang kamalian at upang magulita ang Diyos at magbago sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awa mo na. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko, wag na wag mo akong gagaguhin dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na nandyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan niyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga pong inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero
Mukhang wala na po yata akong magagawa, kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Marcel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ha? Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatang magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Dharma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dito? Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardo ang bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam kong kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Pero awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit 1 linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin.
Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na sa kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano po gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Vincent, tinakbuhan ako ni Marcel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya. Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. Basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasamang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun? Bakit, Mama? Bakit yung nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa aking sasabihin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pagkilala mo ako sa kanya. Ayoko mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yun. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na kami. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gano'ng kabigat sa dibdib ang pangyayari yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti to sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera na binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila noon, nangungulila pa rin ako sa anak ko na nawalay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait
ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak, upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.